Eto mga boss, Floyd Mayweather nagpakita ng galawan sa edad na 49. Kitang-kita po natin yung galaw ni Floyd Mayweather, talagang smooth lang. Hindi siya yung katulad kay Manny Pacquiao na bumabakbak ng panchimbag. Kay Mayweather, timing at accuracy ang banat niya. Ang tanong dito, nandun pa kaya yung stamina ni Floyd at bilis ng paa niya? Yung snap ng suntok, tingin ko sa edad na 49, hindi na ganun kalakas. Kung baga, hindi na rin siguro kaya ni Floyd Mayweather magpahilo o mag-knockdown ng kalaban. Although nandun pa rin yung talino niya sa ring, yung galawan niya dati. Pero yung bilis, stamina at snap ng mga suntok, yun ang aabangan natin kung taglay pa rin ni Floyd sa edad na 49. Siyempre parehas naman sila ni Manny Pacquiao na may edad na. Si Manny Pacquiao malayo na rin yung galaw niya tulad ng dati. Kaya tingin ko sa Netflix aabangan pa rin ito ng maraming boxing fans. Sa galawan ni Floyd Mayweather mga boss, tingin ko hindi talaga sasabay ng suntukan yan kay Manny Pacquiao. Dadaanin ni Floyd Mayweather yan sa mga sneaky moves niya. Pupuntusan niya si Manny Pacquiao at hindi na magpatama. Kaya ang weapon talaga ni Floyd Mayweather dito mga boss, yung kanyang footwork. Kung nawala na yung footwork niya, mabagal na ang galaw niya, hindi malayong mahuli siya ni Manny Pacquiao. Kaya kabang-abang pa rin ang kanilang rematch mga boss, lalo na real fight ito. Wag lang biglang bawiin ni Floyd Mayweather na exhibition dahil magkakaproblema siya kay Manny Pacquiao. Sabi pa naman ni Manny Pacquiao, hindi papayag na exhibition lang ito. So abangan natin yan si Floyd mga boss, tingin ko maganda pa rin ang kanyang kondisyon. Sa ibang banda, Kenneth Lover na interview nga po ni Paukas Sports. Sinabi raw ni Michael Angeletti na may kartadang 14 wins 8 KOs wala pang talo. Isang American ito. Binantaan daw niya si Kenneth Lover na you're a next victim. Ang sagot naman ni Kenneth Lover, humanda itong si Angeletti dahil mahihirapan din siya sa laban. Sabi ni Lover na tatakbo lang daw itong si Michael Angeletti. Hindi raw ito sasabay ng suntukan. Pero wala daw magagawa si Michael Angeletti dahil hahabulin siya ni Kenneth Lover. Mapipilitan daw na lumaban si Michael Angeletti. At kung sumabay siya kay Kenneth Lover, aba, mas pabor kay Kenneth Lover ang laban. Kaya sisiguraduhin raw ni Kenneth Lover na makuha ang panalong ito dahil IBF Eliminator ang bakbakan. Sinabi rin ni Kenneth Lover kung manalo siya dito, balak nila labanan si Jose Salas Reyes. Ito ang may hawak sa IBF Bantamweight belt. Kung matalo ni Lover itong si Jose Salas at maging IBF champion na, target daw nila ang unification fight kontra Takuma Inoue. Dahil naniniwala si Kenneth Lover na kaya din niya talunin si Takuma Inoue. Pero sabi nga niya magaling si Takuma Inoue at may skills. Kaya isang challenge daw kay Kenneth Lover na mapalaban din siya sa isang Inoue. Sa rankings ngayon, number 3 si Kenneth Lover sa IBF. Ito na ang pagkakataon ni Kenneth Lover para mas lalong umangat at maging world champion na. Pwede rin niya makalaban dyan si Tenshin Nasukawa. Kaya abangan po natin ang paparting na laban ni Lover ngayong June 6 sa Japan. Kasabayan po niyan si Jandrel Casimero. Sa ibang banda, Jaron Brooks Ennis sinabi niya na mahihirapan si The Monster Inoue kontra Jesse Bam Rodriguez. Dahil southpaw umano si Bam Rodriguez at may footwork. Kaya kung magtapat ang dalawa, siguradong mahihirapan din si The Monster Inoue. Agree ba kayo kay Jaron Ennis mga boss? Na si Bam Rodriguez na ang totodas kay Inoue?